Magandang umaga po sa ating lahat. Sa loob po ng 4 minutes tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Kaya kung sino man pong may mga gusto pang gawin, uminom, may bilin po sa labas ay pwede nyo na pong gawin para 9:30 po ay makastart po tayo. Magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan at sa atin pong pagsisimula ay inaanyayahan po ang lahat na medyo humarap-harap po para po tayo ay close. Medyo mainit lang po. Sige, sa atin po pagsisimula, sandali po tayong manahimik at magdili-dili.
Tayo pong lahat ay magsitayo para sa tawag sa pagsamba. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng mga nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo, Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Ang Diyos ay purihin at dakilain, pag-ibig sa atin ay nagmamaliw. Tayo'y tinubos dahil sa pag-iliw, upang ang walhati ay ating kampi. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Dahil sa dugong nagos sa Kalbaryo, patawad ng Diyos na kamta ng tao. Huwag nang magpaliban, lapit kay Kristo, walhati ng langit ay matatamo. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tunay na biyaya'y ating natanggap kay Kristo na ating tagapagligtas. Lalong magpapala ang namamalas sa langit na ating pinapangarap. Purihin, purihin, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin, ng buong pag-iliw. Ang Diyos ay lapitan at walhatiin, laging sambahin, papurihan natin. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat nga po sa muli ay araw na pinagsama-sama niyo nga po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat, paggabay sa nakalipas na isang buong linggo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patnubay, Panginoon. Nawa nga, Lord, bago ka po kami magpatuloy, ay maging tapat nga po ang bawat isa sa amin sa paglapit at pagdulog nga po sa inyo ng aming mga kasalanan. Kung meron man nga po, Lord, kami na mga nagawa, nasabi, naging sa loobin na hindi nga po karapat-dapat sa inyong harapan, ay nilalapit nga po namin lahat ng iyon, Panginoon, sa inyo at hinihingi nga po ng kapatawaran. Kung meron man nga po rin kami, Lord, na mga hindi sinasadya o hindi namin batid, Panginoon, lahat nga rin po ng iyon ay hayaan nyo na ilapit nga po namin sa inyong harapan. Patawad nga po, Lord, sa mga pagkakasala at karumihan na ito. Maraming salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga karumihan, kasalanan, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, ay yung inyong pangako na pagpapatawad ay lagi nga pong nandiyan. Handa kayo na patawarin ang bawat isa sa amin. Maraming salamat nga, Panginoon, sa napakagandang pangako nga po, Panginoon, na patuloy ninyong binibitawan para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat ka po, Panginoon. Papatuloy po kami, Panginoon, sa pagdulog sa inyong harapan. Hihingi nga po namin, Lord, ang inyong pagsama, presensya nyo nga lamang, Panginoon, ang maramdaman ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Lalo't higit, Panginoon,
sa pagse-celebrate nga, Panginoon, or pag-aalaala, Panginoon, ng muling pagkabuhay ninyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang regalo nyo nga po sa bawat isa sa amin, ng kaligtasan, Panginoon, na manggagaling nga lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, gayon nga rin po lahat ng dako or bahagi ng aming pananambani, dinudulog nga po namin sa inyo. Mula sa aming mga panalanginan, pangangamustahan, pag-aawitan, Panginoon, ay kayo nga lamang, Panginoon, yung aming maitaas, maluwalhati, Panginoon, at wala na nga pong iba. Kayo nga rin, Lord, kayo nga po yung gumamit kay Pastor John Dave na magdadala nga po, Lord, ng mensahe sa umagang ito. Kayo nga po, Lord, yung gumamit sa kanya, Panginoon. Hayaan nyo nga po na maging na maintindihan ng bawat isa sa amin yung gusto nyo nga pong ipabatid sa bawat isa, Panginoon. Gamitin nyo nga po siya at hindi nga po siya ang aming makita, kundi kayo na nangungusap, nangangaral sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gawin nga rin, Lord, yung mga kapatid na hindi nga po namin kasama pa sa mga sandaling ito, online man or physically man, Panginoon. Kayo nga po yung nakakalam kung nasan sila at patuloy na pag-iingat at paggabay na nanggagaling nga po sa inyo ang kanilang maranasan at sa mga susunod na linggo nawa ay makasama nga po namin sila sa pagsamba, paglulhati at sa inyong pangalan. Lahat nga po, Panginoon, ng ito ay itinataas nga po namin sa inyong harapan. Maraming salamat nga po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit, lupa, at kay Kristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng kasalanan, ang kabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Amay purihin natin ang anak at iwang mag-inibin, ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, walhatiin. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbabatian at hinihiling po ang bawat isa na kamayan natin as many as we can na ating mga kapatid. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyo kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord.
Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo sa walatian niya. O mahal kita sa Panginoon. For the last time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan, patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. He is risen. Amen po ba? Ayan, patuloy tayong magpuri at mag-alay ng ating mga awit, mga talento sa ating Panginoon. Bago tayo magsimula, no, galaw-galaw lang natin yung katawan natin. Meron lang akong gustong step na ipapasayaw sa inyo. Ayan, mamaya kasi merong kanta doon, di ba? Yes, Lord. So dapat, yes, Lord. Yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ayan. Sige nga po, isa pa. 1, 2, 3, go. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Ayan. Tapos mamaya, nakakamiss kasi gawin to. My Redeemer lives. Ito muna. 1, 2, sa harap, tapos pataas, and then pa side. Ayan. O, so ganun po mamaya, mag-step tayo. Okay po ba yun? Yes, para maggalaw-galaw naman tayo. Sige, tayo pong lahat ay umawit, sumayaw sa ating Panginoon. Patuloy na ipakita natin ang ating mga ngiti. Magpuri tayo sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Come on, everybody. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng mga struggles natin. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame. I'm laying them down
for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Mas malakas pa. Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Mas yes, malakas pa Lord. po. Amen. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Galaw, galaw. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame. My shame is taken away. My pain is still in His name. I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. It's my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Taas na pa yan. My Redeemer lives. Once more. My Redeemer lives. 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 Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, nagpapatuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pag-ibig sa ating araw-araw na buhay. Patuloy na sa ating pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. As we reminisce that moment, the complete fulfillment of God's promise sa mundong ito, maalala natin yung ating Panginoong Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay para sa ating mga tao. Even though we are undeserving, even though we are sinful, He is truly mighty to save us. At gamitin natin itong araw na ito, mga tinig natin para patuloy na papurihan ang ating Panginoong Jesus. Dahil Siya ang nag-iisang Panginoon ng ating mga buhay, ang ating tagapagligtas. Yes, Lord. Thank you so much. Let's sing. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Let's sing, Savior. Savior, He can move the
So take me as you find me. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again and give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Yes, Lord. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and palakpakan natin ang ating Panginoon. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo, pagmamahal niyo po sa amin. We are undeserving, Panginoon, ng pagmamahal niyo. Ngunit ibinigay niyo ito sa amin. Once again, Savior. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang pag-ibig na iyong ipinakita sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Dala-dala namin yung pag-asa, Panginoon, that even though we are experiencing troubles, even though we are experiencing problems ngayon, Panginoon, alam namin na meron po kaming pwedeng sandalan at yun po ay walang iba kundi kayo. Maraming salamat po. Tunay na ang aming Panginoong Jesus ay buhay at nananatili sa aming mga puso. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Manatili na po tayo sa ating pagkakatayo
para sa pagbibigay galang sa pagbasa ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay may mga dalang banal na kasulatan, ay samahan niyo po akong tunghayan ang mga teksto na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Sa Roma, sa chapter 6, verse 4, ang sabi po rito, tayo'y namatay na at nailibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 3, ang sabi po, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. At sa Kolosa, sa chapter 3, verses 1 hanggang 3 ay ganito po ang ating matutunghayan. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang mga banal na salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Handa po natin ang pakikinig sa mensahe ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Bukod sa ito ang unang linggo ng Abril, ay tayo po ay nagagalak at nagse-celebrate, no? Sabi natin, ito ang araw, no, ng tawag natin Pasko ng Pagkabuhay, no? Easter Sunday para sa atin. At sa makatuwid, ang araw na ito ay pag-aalaala natin sa kadakilaan ng Diyos na ang libingan, no, wala na doon ang Kristo, siya ay muling nabuhay. Siya ay muling nabuhay mula doon sa kanyang kamatayan sa krus. Pagpasensya nyo na ho, mula 3:30 ay gising na ako. Galing ako sa isang Easter Sunrise service sa Bantayog ng mga bayan kaninang madaling araw. At yun, masarap pala gumising na madaling araw na sobrang aga. Anyway, sa umagang ito ay tayo po ay tumatalakay sa isang paksa na may pamagat na pagyakap sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay sa isang wasak na mundo. Christ is risen, tama po ba? Muling nabuhay si Kristo, He is indeed risen. Ngayong araw na ito, sa iba't ibang panig na daigdig, mayroon pong isang pahayag na muli nating maririnig. Meron tayong iba't ibang mga churches, no, hindi lamang ang Yemilif. In fact, pati yung ating mga kapatid na mga Roman Catholic. Naalala ko sa Navotas, sino nakarating ng Navotas dito? May mga nagpunta bang Navotas? Taga Navotas kasi ako. Kapag ho ganitong panahon, no, Easter Sunday, nagmamadali ho kaming bumiyahe papuntang Quezon City kapag uma-attend ng Easter Sunrise Service. At kapag kami ay inabot ng alas 5, hindi na kami basta-basta makakalabas, no? Meron kasing mga salubong sa amin. Dito yata may mga salubong din, ano? Yung reenactment, no, ng muling pagkabuhay ni Kristo o muling pagtatagpo. Sa mga kapatid nating mga Roman Catholic, ginagawa nila ito bilang isang bahagi ng kanilang tradisyon at pananampalataya. In fact, hindi lang sila, tayo din. Hindi man tayo gumagawa ng ganitong mga reenactment or pagpapakita ng muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng iba't ibang activities.
Pero tayo din po mga kapatid ay nagse-celebrate na muling nabuhay ang ating Diyos. Hindi lamang mga churches, even yung mga syudad at mga baryo. In fact, yung mga opisina po ninyo, yung inyong mga pinupuntahan, mga kakilala, nagbabatian ngayon ng Happy Easter. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung Easter na ba yung muka o Biyernes Santo pa din. Sino ba yung nakalagpas na mula sa Biyernes Santo papuntang Easter? Pag sinabi nilang, bakit yung mukhang parang Biyernes Santo? Malungkot, di ba? Malungkot. Pag sinabing Biyernes Santo, pagka Easter, masaya tayo. Sapagkat yung krus na sa ating harapan, wala na yung Kristo. Siya ay muling nabuhay. Mga kapatid, sa ganitong panahon, iisa po ang sinasabi ng iglesia at ng mga tao. Again, si Kristo ay nabuhay. At ang tugon ng mga tao, siya ay tunay na buhay. Christ is indeed risen. Pero sabi nila ngayon, hindi lahat ng puso ngayon ay puno ng saya. May mga tao po na sa araw na ito ay dumadako sa mga simbahan, nagse-celebrate ng Easter, pero merong mga lungkot sa kanilang puso. Marami ang umaawit ng hallelujah. Ngayong Easter, maririnig nyo lagi yung hallelujah chorus, no? Kaya nyo bang katayin yung hallelujah chorus? Hindi ko kabisado yung mga parts. Pero itong araw na ito ay punong-puno tayo ng pagpupuri sapagkat mayroon tayong Diyos na buhay. Pero maraming mga tao, bagamat nagpupuri, no, hallelujah, ay may daladalang bigat sa kanilang loob. May mga nananalangin, pero may mga katanungan sa buhay na hindi pa nasasagot. Marahil ang dahilan ay ang mundo natin ngayon ay hindi perpekto. Ito ay wasak. Naniniwala po ba kayo doon? No, na ang ating mundo ay patuloy na nasisira at alam natin na ang ating mundo ay wasak. Sa iba't ibang panig ng mundo, mayroong mga digmaan at kaguluhan. Hindi lang yung mga kaguluhan sa ang tawag nila ay East Asia, no? Yung Iran, yung US at Israel. Well, in fact, patuloy pa rin yung mga aggressions at labanan even sa part ng Korea at iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ating bansa, patuloy pa rin ang kahirapan at kawalan ng katiyakan. Bababa pa ba ang presyo ng gasolina? Tingin niyo ba? Bababa pa ba? No? Si pastor na lang ang hindi tumataas sa panahon na ito. Ang diesel, ang gas, lahat ay tumataas. Ako na lang po ang hindi. Ang tanong sa atin, bababa pa ba ang mga bagay na ito? Sabi sa balita, ang diesel daw ay aabot ng 170. Kaya nyo pa ba, mga kapatid? Sabi, wala naman kaming sasakyan, okay lang. Alam nyo ba yung LPG tataas din? Sabi ng iba, hindi na kami magluluto, bibili na lang kami ng lutong ulam. Mga kapatid, ang ating bansa ay puno ng kahirapan at kawalan ng katiyakan. Sa ating mga tahanan, meron pa ring mga sugat na hindi pa naghihilom. At sa ating mga puso, meron pa ring mga laban at pagsubok na tahimik nating kinikimkim. Pag meron ho kayo nakausap natin ng mga kapatiran o kakilala, alam niyo yung salitang kamusta, ang dami palang ibig sabihin noon, no? Malaking bagay siya. Minsan may sinabi kayo na kakilala niyo, tinanong niyo, kamusta ka? Bigla na lang iiyak, no? Ang laking bagay pala noon. Akala natin simpleng tanong lang. May mga tao na patuloy pa ring mabigat ang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Kung minsan, ay tila may mga bahagi na parang unti-unting nawawala ang pag-asa. Meron ba kayong nais na makamit sa buhay? No, meron kayong mga pangarap na naglahong tulad ng kastilyong buhangin. Alam niyo ba yung kastilyong buhangin? Hindi ko kakantahin. May mga pangarap daw yung mga tao na minsan parang naglalaho na lamang pag ito'y hinahampas ng alon. Mga relasyong nasira,
at mga kaganapang nagdudulot ng takot at pangamba. Nararanasan pa rin natin ito sa ngayon. Kaya sa ating pagbubulay sa umagang ito, ang tanong sa atin ay malalim. Ano po yung ibig sabihin ng pagkabuhay ni Kristo para sa buhay natin ngayon? Anong significance ng muling pagkabuhay ni Kristo sa ating mga pinagdaraanan? O pastor, alam na natin yan. Pag tayo ay namatay, katulad ni Kristo, tayo ay mabubuhay. Tama. Kung yung ating Diyos sa sinampalatayanan ay namatay at muling nabuhay, kung tayo daw po ay sasampalataya, meron din tayong muling pagkabuhay. Pero, anong ibig sabihin nito sa ngayon? Hindi pa naman tayo namamatay. Sino bang nakarating na sa langit? Meron na ba? Nung estudyante ako, maraming documentaries daw eh. Sino yung babae na yun nakarating sa langit? Napanood niyo ba yun? Wala pa raw nakakarating sa langit kasi pag may nakarating sa langit, katulad nung mayaman na kausap ni Lazaro, saka ni sino tong kausap niya, no? Sabi doon, pwede bang pabalikin niyo na lamang ako o kaya sabihan niyo yung mga kapatid ko? Wala pa no? Wala pang nagbalik. Again, ano po ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Kristo para sa buhay natin ngayon? Ang magandang balita po ng Easter Sunday ay ito. Ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Hindi lamang ito isang alaala o isang tradisyon na taon-taon ay ating ginagawa at isineselebrate. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos na pumapasok sa ating kasalukuyang panahon upang buhayin ang mga bagay na akala natin ay wasak, patay na at wala ng pag-asa. Sa atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, hindi lamang nating titignan o ipagdiriwang ang isang pangyayari na naganap mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Sa halip, kasabay ng ating pagdiriwang ang ating yayakapin ng kapangyarihan ng isang buhay na Kristo. Dalangin natin na hindi lamang natin masabi na si Kristo ay buhay, kundi maranasan natin sa ating puso dahil siya ay buhay, may buhay na pag-asa para sa ating lahat. Sa umagang ito, meron tayong 4 na mahalagang aral na atin pong pagbubulay-bulayan. Ang una po ay the resurrection opens the door to new beginnings. Or sa Tagalog, ang resurrection ay nagbubukas ng bagong simula. In Romans 6:4, basahin muli natin ang sabi dyan, kung papaanong si Kristo ay muling nabinuhay, tayo rin ay mamuhay sa panibagong buhay. Noon pong ipinako si Jesus sa krus, yun pong kanyang mga alagad ay nawalan ng pag-asa. In fact, wala ho halos natira kay Kristo nung siya ipinako sa krus. Pag napanood niyo po yung ibang mga pelikula, The Passion of the Christ, ano pa yung mga bagong pelikula ngayon? Wala ho halos natira kay Kristo. Walang alagad na sumama halos sa Kanya. Si Pedro nga, itinatwa po siya ng 3 beses. Para po sa mga alagad, ang krus ay katapusan na ng lahat. Wala na yung Kristo na kanilang sinusundan. Wala na yung kanilang rabay at guro na kanila pong kasama sa mahabang panahon. Yung pong pangarap ng mga alagad ay unti-unting gumuho at ang kanilang pag-asa ay tila ba nalibing kasama ni Jesus. Nung panahon na iyon, in fact, yung mga alagad, kaya nila iniiwasan si Kristo, baka sila ay madamay. Nawala po yung kanilang pag-asa. Yun pong Biyernes Santo ay tila naging huling kabanata ng kwento. Sino rito yung hindi naligo nung Bawal daw mamaligo nun. Buti na lang linggo tayo nagkita-kita. Kasi magkakaalaman tayo. Sabi nila, di ba, bawal maligo. Tama ba yan? Bawal din masugatan kasi di raw gagaling. Aba, ewan ko. Pero hindi naman totoo, no? Okay, naligo ba kayo? Sabi yun, yung ibang mga paniniwala. Again, ang Diyos ay hindi patapos sa kanyang banal na layunin.
Habang po ang mundo ay tahimik sa araw ng Sabado, pagkatapos na mamatay si Jesus sa krus, ang Diyos po ay patuloy na gumagawa ng himala. Parang sabi nila, bawal din maingay, no? Kasi patay pa si Kristo ng Sabado. Sabi lang din nila yon. Sa umaga ng Linggo, nung pumunta yung alam niyo po ba kung sinong unang nakaalam na buhay na si Kristo? Sino nagbabasa pa ng Bible dito? Sino yung nakaalam kung sinong unang sinong nakaalam na buhay si Kristo at wala si Kristo sa libingan? Alam niyo ba kung sino-sino? 3 babae yung nagpunta doon sa libingan ni Kristo. May sermon ako dyan, ang title ay The Good Samaritans. Kasi sila yung unang nakakita na wala na yung Kristo, no? Wala na yung Kristo. Nung nawala na yung Kristo, sila yung nagmarites. Ang masakit ganito. Nung panahon ni Kristo, ang mga kababaihan ay hindi pinapakinggan sa lipunan. No? Kaya ba ngayon, ang mga pinagsasasabi ng mga ito, di ba patay na si Kristo? Balibasa mga kababaihan yung nagsalita, hindi sila basta-basta pinapaniwalaan. Again, ang libingan ay walang laman. Ang mensahe ng muling pagkabuhay ay ito, ang Diyos ay dalubhasa sa pagbibigay ng bagong simula. Marahil may mga tao sa atin ang pakiramdam ay parang nasa Sabado pa rin ang kanilang buhay. Sabi ko kanina, tignan niyo yung mga katabi kung Biyernes Santo pa rin ba yung muka o di kaya'y nasa Sabado de Gloria pa rin ang muka. Mga kapatid, isang panahon ng paghihintay, isang panahon ng katahimikan, isang panahon na parang hindi gumagalaw ang Diyos. Yun yung kanilang karanasan nung araw ng Sabado. Para bang ano kayang mangyayari bukas? Totoo kayang mabubuhay si Kristo? Totoo kayang mangyayari yung mga sinasabi niya na siya ay muling mabubuhay? Ito ay panahon ng walang kasiguraduhan. Ano kayang mangyayari sa kinabukasan? Sa pagitan po ng Biyernes Santo at ng Easter Sunday, mayroong isang araw na madalas nating nakakalimutan. Ano yung araw na yon? Sabado. Sa Sabado, tahimik ang lahat. Walang himala, walang sagot sa mga katanungan at pagkalito, walang malinaw na ginagawa ang Diyos sa pakiramdam ng marami. Sabi ng ating mga matatanda, kapag Sabado, huwag kayong maingay. Patay ang Diyos. Kaya pala tahimik pag Sabado, no? Totoo, no? Walang traffic, no? Tahimik talaga. May nagbibidyoke ba? Malaya ta. Dito kasi sa likod natin, pagka Martes ng gabi, may nagbibidyoke dito. Isa napapakanta ako pagka bago matulog. Para sa mga alagad, ang Sabado po ay araw ng kalituhan. No? Takot sila, punong-puno ng pagluluksa at katahimikan ng Diyos. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. At kung ating iahambing ang Sabadong yon sa ating buhay ngayon, marami sa atin ang naroroon sa ganung kalagayan. Marami sa atin ang nananalangin pero wala pa rin ang sagot. Lumalaban tayo sa mga suliranin at pagsubok sa buhay pero parang walang nangyayari. Sabi ng iba, walang nangyayari. Walang nangyayari. Umaasa tayo pero walang pagbabago. At kung minsan, may mga taong nagtatanong, nasaan ang Diyos sa ating panahon? Ngunit ang Easter Sunday ang nagsasabi, yung Sabado ay hindi katapusan ng ating kwento. Habang tahimik ang Sabado, ang Diyos ay gumagawa ng himala na hindi natin nakikita at sa tamang oras, darating ang linggo ng pagkabuhay. Yung hirap, sakit at kamatayan ni Kristo, yung atin pong pag-iisip, yung ating agam-agam, yung atin pong kawalan ng pag-asa, tandaan po natin, hindi natatapos ang kwento sa Biyernes Santo at Sabado. Meron pong linggo ng pagkabuhay na dala ang ating Panginoong Hesus na nagbubukas
ng bagong simula. Ikalawa, nais nating tignan, the resurrection gives us a living hope. O ito pong muling pagkabuhay ay nagbibigay ng buhay na pag-asa. In 1 Peter 1:3, ang sabi, tayo po ay ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. Pansinin po natin ang salitang ginamit po ni Pedro, buhay na pag-asa. Hindi po ito isang ilusyon lamang or sinasabi nilang hallucination, or hindi po ito isang wishful thinking. Ito po ay pag-asang buhay dahil sa ating tagapagligtas ay buhay. In fact, sa atin pong paniniwala bilang mga Kristiyano, yung muling pagkabuhay ni Kristo ay isang sentral na paniniwala sa ating lahat. Kung hindi nabuhay si Kristo ay problemado yung ating pananampalataya. Sapagkat meron tayong Diyos at yung ating Diyos ay buhay. Marami pong mga pananampalataya o samahang relihiyon, yung ibang Diyos ay hindi naman buhay. Pero yung ating pong Diyos namatay at muling nabuhay. Sa mundo po natin ng kawalan ng katiyakan, marami pong tao ang nawawalan ng pag-asa. May mga kabataan na natatakot sa hinaharap. Meron akong naikwento before, meron kaming nakasama sa isang training about climate justice, no, climate adaptation, climate change. Ang sabi po ng isang kabataan, parang ayoko nang mag-asawa. Sino rito yung ayaw nang mag-asawa? Ay, wag niyo na ituro. Sabi niya, ayoko nang mag-asawa. Kasi parang magugunaw naman ang mundo, ilang panahon na lang. Sabi nila, parang ayoko nang mangarap sa buhay kasi gano'n na lang naman ang mangyayari. Nung panahon ng mga magulang namin, mga lolo-lola, no, madaming mga anak, no, ano pa nun, talagang paramihan. No, sa panahon ngayon, nagtataka kayo parang, bakit ngayon pakuntian ng anak, no? Sabi sa mga generations namin, kami mga bata pa, mga kasing edad ni, kaedad ko dito, si Talin, si Josh, kami mga bata pa. Iniisip, tumatawa si Ate Rosel, iniisip ng mga generation ngayon, no, sa mundo na sobrang hirap, no, paano mo palalakihin yung anak mo? No? Maraming mga kabataan ngayon nag-iisip, kaya wag nating no, minsan kasi iniisip nila, itong mga anak namin, parang mag-aanak na lang ng mga pusa at aso. May kilala ba kayong ganyan? Parang okay na sila sa mga pusa at aso, no? Pero pag-iisipin natin sa mundong ito, paano kayo magpapalaki ng isang anak sa mundong punong-puno ng kahirapan, no? Again, may mga tao at mga kabataan ang natatakot sa hinaharap. Ano pang kinabukasan meron tayo? May mga magulang naman na nag-aalala kung paano bubuhayin ang kanilang mga pamilya. May mga tao na nagtataka kung may pag-asa pa ba ang ating mundo. Ngunit ang muling pagkabuhay ni Kristo ay nagsasabi, ang huling halakhak ay hindi ang kamatayan. Sa halip, ang magwawagayway ng pagtatagumpay ay ang buhay. Again, hindi po natapos ang kwento ng Panginoong Jesucristo sa kamatayan. Natapos ang kanyang kwento sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang huling kabanata po ng kasaysayan ay hindi pagkawasak kundi pagtatagumpay ng Diyos. Kaya kahit po sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ang mga Kristiyano ay may kakaibang pag-asa. Hindi po dahil wala tayong problema. Sino ritong walang problema? Sana all. Sino walang problema dito? Hindi dahil wala tayong problema sa buhay, kundi dahil mayroon tayong buhay na Kristo na atin pong sinasampalatayanan. Meron pong isang
illustration o isang kwento. No? Meron daw pong isang magsasaka na nagtanim ng binhi sa lupa. Kung titignan mo, ang binhi po, mga kapatid, habang ito raw po ay binabaon sa lupa, ay para namang walang nangyayari. Parang ito ay natabunan, nawala at namatay. Sino ba nagtanim dito ng buto tas hindi nyo binaon? Meron ba? Hindi, no? Pwede siguro yung kamatis, na nilalagay sa tissue. Na-try nyo na ba yun? Musbong lang. Pero ang buto, kailangan nating ibaon sa malalim. Kung hindi natin alam ang proseso, iisipin natin, no? Sayang naman yung buto kasi ibinaon na lang. Ngunit ang katotohanan ay hindi namamatay ang binhi. Ito po ay naghahanda para sa bagong buhay. Sa ilalim ng lupa, may nangyayaring hindi natin nakikita. Mayroon pong transformation, may bagong simula, at may buhay na sumisibol. Yung buto, kailangan niya munang masira at mawasak para sumibol ang bagong buhay. Ganito rin daw po yung muling pagkabuhay ni Jesus. Ang krus po ay tila pagkatalo. Ang libingan ay tila wakas ng kwento. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng bagong buhay sa likod ng tila kamatayan. Kaya kung may mga bagay sa buhay natin ngayon na tila ba namatay o tulad ng mga pangarap, meron tayong mga relasyon na nawasak at pati ang pag-asa ay tila namatay na rin, tandaan po natin mga kapatid, sa kamay ng Diyos, ang tila po kamatayan ay maaaring maging simula ng bagong buhay. Yung mga bagay sa ating buhay na para bang nawala, nasira, o nagtapos, tandaan po natin, hindi yun yung ending ng story. Laging merong bagong buhay na dala ang Panginoon. Ikatlo, yun pong muling pagkabuhay ay nagbabago ng ating pamumuhay. The resurrection transforms the way we live. In Colossians 3:1, ang sabi kung kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Kung si Kristo po ay tunay na buhay, dapat po na magbago ang ating pamumuhay. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang po doktrina ng ating paniniwala. Ito po ay buhay na dapat po na ating nakikita at ginagawa sa ating buhay. Sa atin pong Wesleyan na pananaw ng kaligtasan, yun pong layunin ng Diyos ay hindi lamang patawarin tayo, kundi baguhin tayo. Si Kristo po ay hindi namatay, hindi lamang upang maging daan, upang patawarin ang ating mga kasalanan. Ay tinuturo po ni John Wesley na siyang tagapagtatag ng Metodismo na ang kaligtasan ay dapat na humahantong sa holiness of heart and life. Again, humahantong sa holiness of heart and life. Ang ibig pong sabihin, yung biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas mula doon sa ating mga kasalanan. Ito rin po ay nagpapabanal ng ating buhay. Yun pong kapangyarihang nagbangon kay Kristo mula doon sa libingan ay siya rin pong kapangyarihan na nagbabago ng ating puso, nagpapalaya sa atin sa mga kasalanan, at unti-unting ginagawang katulad ni Kristo ang ating buhay. Kayo po ba ay binabago ni Kristo? Kayo po ba ay patuloy na nagtatransform dahil sa kanyang kapangyarihan ng muling pagkabuhay? Kaya mga kapatid, ang tunay po na pananampalataya sa muling pagkabuhay na muli ni Jesus ay makikita po sa ating transformed life. Doon sa pagbabago ng ating buhay. Mas mapagpakumbaba, mas mapagmahal, mas tapat at mas banal ang ating buhay. Ito po yung buhay na tinatawag ng Diyos sa atin.
May nangyayari ba sa ating buhay? Tayo ba ay patuloy na nagtatransform na katulad ni Kristo? Sana patuloy tayong masumpungan ng Diyos na nagbabago at nagiging katulad niya. Ikaapat, ito po ang huli. Ang resurrection po o muling pagkabuhay ay pag-asa para sa ating bansa, or the resurrection brings hope for our nation. Kung kayo po ay nanonood ng mga balita, kaganapan sa ating pong panahon, sa ating bansa, ay para bang dumaraan din sa maraming hamon. Maraming mga Pilipino ang nahihirapan sa kabuhayan. Sino rito yung, meron pa tayong member na driver, bukod sa kapatid natin mula sa Pasig, no? Maraming mga kapatiran o mga kababayan tayo na hirap pumasada, no? Bagamat sa Maynila meron yatang ginawang pamamaraan yung si Isko, no, si Mayor Isko to fund yung mga jeepney drivers, no, yung para makatuloy sila pumamasada. Pero sa maraming bahagi ng ating bansa, marami pa rin ang hindi makapaghanap buhay dahil sa taas ng gasolina. Maraming mga kabuhayan din yung mga nagsasara, ng ilang mga gas station na yung mga nagsara dahil sa problema natin ngayon sa pagtaas ng krudo. Maraming mga Pilipino ang nag-aalala sa kinabukasan, no, napapagod sa paulit-ulit na problema ng lipunan. Meron tayong mga communities na nasasakdan dahil sa kahirapan. May mga kabataan na nawawala na ng direksyon. May mga sistema na nasisira dahil sa patuloy na korupsyon. Sa atin pong bansa, makikita natin ang larawan ng brokenness at pagkawasak. Dati, ang issue po ay milyon-milyon lang ang ninanakaw ng mga pork barrel, no, maliliit lang. Ngayon, mga trillions na. Dati, pork barrel, ngayon nakamaleta na, di ba? Nakalagay sa mga boxes. Mapapatanong natin, are we getting better ba every year? No? Parang patuloy na nabubulok ang ating pong bansa. Ang ating bansa ay larawan po again ng patuloy na pagkawasak. Kung atin pong ibabaling ang ating pagpansin sa kaganapang pandaigdig, ang digmaang pangkontinente at pangrehiyon tulad ng nagaganap sa Ukraine at Russia, sa ngayon ay ang Israel, US at ang Iran, masasabi natin na ang ating pong daigdig na ginagalawan ay larawan din po ng pagkawasak. Sa ganitong sitwasyon, maaari nating itanong, may pag-asa pa ba ang ating bansa? May pag-asa pa ba ang ating daigdig? Ang pagkabuhay po na muli ni Kristo, kung titignan natin ay nagsasabi na oo, mayroon pa ring pag-asa. Ngunit ang pagbabago ng bansa at ng ating daigdig ay nagsisimula sa pagbabago ng ating puso. Kapag ang mga Kristiyano ay tunay na nabuhay kay Kristo, sila po ay nagiging mga taong may integridad sa gitna ng korupsyon, mga taong may katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, mga taong may pag-ibig sa gitna ng pagkakahati-hati. Sa ganitong paraan, ang iglesia po ay nagiging tanda ng bagong buhay ni Kristo sa lipunan. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo ay hindi lamang isang doktrina na dapat nating pininiwalaan o isang kwento na lagi nating ginugunita o isang kapistahan na ating pinagdiriwang. Ang kanya pong muling pagkabuhay ay kapangyarihan na nagbabago po ng ating buhay. Isipin natin, mga kapatid, na tayo po ay nasa isang silid na ganap na madilim. Walang ilaw, walang bintana, walang liwanag, at sa loob ng mahabang panahon, tila ba ang dilim ay permanente na. Napunta na ba kayo sa isang kwartong sobrang dilim? Wala talagang ilaw kahit isa.
Pero pag nagsindi kayo ng kahit isang maliit na liwanag, kaya nitong baguhin ang buong silid. Hindi natin kailangan ng malaki, hindi kailangan ng malakas na ilaw. Isang maliit na liwanag lang at ang dilim ay atras. Ganito po ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mundo po ay maaaring punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kaguluhan, ng kasalanan, takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit, yung atin pong Kristo ay nabuhay, mayroong liwanag na sumikat na hindi kailanman mapapatay at ngayon, ang liwanag na yon ay nasa atin. Kaya kahit gaano kadilim ang ating bansa, maging ang ating mundo, hindi kailanman magwawagi ang dilim sa liwanag ng muling pagkabuhay. Ngayong araw po ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang tanong ay hindi lamang naniniwala ba tayo na si Kristo ay nabuhay? Ang mas mahalagang tanong, hinahayaan ba nating baguhin ang buhay ni Kristo ang ating mga buhay? Hinahayaan ba nating baguhin ang buhay na Kristo ang ating mga buhay? Sapagkat sa umagang yon ng linggo, yung bato na naigulong ang libingan ay nabuksan at ang langit ay nagdeklara sa buong mundo, si Kristo ay nabuhay. Muli, mga kapatid at mga magulang, sa atin pong muling pagse-celebrate ng linggo ng Pasko ng pagkabuhay, ng linggo ng muling pagkabuhay ni Kristo sa araw na siya ay muling binuhay o nabuhay namang muli, masumpungan tayo ng Diyos na namumuhay sa kabanalan, pag-asa, bagong buhay, at patuloy nating yakapin at isabuhay ang mensahe ng Easter Sunday at tayo rin nawa ay maging daluyan ng buhay at pag-asa sa isang wasak na mundo. Muli, pagpalain tayo ng Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pastor John Dave, sa paalala kung bakit po tayo nagse-celebrate ng Easter Sunday. Tinatawagan po ang ating mga kapatid na Rosalie Tabuso at Elsa Go para po sa paglikom ng ating mga ikapuat handog. Tayo pong lahat ay magsitayo. Makakaupo na po ang kapulungan.
para po sa ating mga pahayag. Yan, next week, tayo po ay muli magsama-sama sa ating mga gawain. Tayo po ay nagpapasimula ng 9:30 ng umaga po tuwing linggo. Yan. Ang ating pong tagapagsalita ay ang ating Jack Jobel Mondoy. Ang ating pong tagapanguna ay ang ating kapatid na Wilson Bando. At ang atin pong mga tagalikom ay ang ating Kuya Gilbert at kapatid, ako po ba yan? Yan, sorry, hindi ko makita yung pangalan. William Go. Wilesa kasi. William Go at Kuya Gilbert. Yan, nagpapatuloy po na inanyayaan ng lahat na yung mga merong anak, apo, mga pamangkin na mga bata, ay inanyayahan po na isama po natin dito tuwing linggo din po. At sila po ay nagkakaroon ng hiwalay na Sunday school sa taas. At every third Sunday din po ay tinuturuan sila kung paano makasama sa mga worship services natin. And kaya huwag po kayo mag-alala at pwedeng-pwede nyo pong dalhin yung mga batang ito tuwing araw ng linggo. Nagpapatuloy din po ang ating gawain tuwing Wednesday, ang ating pong midweek service at prayer meeting. Ito po ay online na lamang, kaya kung sino man po ang gustong umattend ay hintayin nyo lamang po tuwing Wednesday ay may sinesend pong link sa ating group chat para po sa paano makaka-attend ng gawain na ito. Kung sino man po yung mga hindi pa member ng group chat na ito, ay pagbigay alam nyo lamang po dun sa mga Oikos leader nyo siguro para ma-add po kayo dun sa ating mga GC. 7:30 po ito ng gabi. Ang ating pong mga Oikos meeting ay nagpapatuloy. Later po, inayayahan ng lahat na magstay para po sa maikli, siguro kahit maikling Oikos meeting po. At maganda yung topic po, yung message kanina ni Pastor John Dave, ang ating pong i-discuss. Yan, mga kalalakihan, kababaihan, young adult, at mga kabataan po. Hiwa-hiwalay po yung ating mga Oikos na yan. After po ng service natin later. At later din po ay dahil Easter Sunday, inayayan nga rin po ang lahat na magstay para po sa konting salo-salo dahil sa celebration po natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun lamang po yung mga pahayag. Meron po ba kayong additional? Kung wala naman na po, yan, tayo pong lahat ay magsitayo para sa dalangin pastoral. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon, sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin, sa panibagong pagkakataon na kami ay sama-samang makapanambahan, makapagpuri at makadulog sa iyong banal na harapan. Sa umagang ito o Diyos, ay dinalapit namin sa iyo ang amin pong mga kapatid, ang aming mga magulang na may mga tanging kahilingan. Amin pong magulang, ang Nanay Ruby, inyo po siyang bigyan ng kalakasan ng pangangatawan at patuloy o Diyos na ingatan ang kanya pong kalusugan. Ngayon din o Diyos, dalangin namin ang kaming kapatid si G-Boy Panginoon sa kaniyang medication, sa kaniyang leeg. We also pray Panginoon kay Kuya Imo sa kaniyang patuloy na pagpapagaling at may pagkaloob Panginoon ng kanyang mga pangangailangan sa mga gamutan at iba't ibang mga pangangailangan. Padalangin din namin o Diyos ang amin pong Jack Eden sa kanyang pamilya, si Alpha Panginoon higit sa kanyang likuran. Dalangin namin inyo pong pagalingin ang aming kapatid na ito, inyong bigyan Panginoon ng kalakasan at gayon din ang kanyang buong pamilya ay patuloy niyo pong ingatan. Dalangin namin o Diyos ang kapatid po ni Kuya Gilbert, si Abigail Panginoon, inyo pong bigyan ng maayos na kalusugan, kalakasan sa kanyang pagdadialysis at higit sa kanyang mga pangangailangan din po o Diyos ay patuloy na matugunan. Dalangin namin o Diyos si Baby Vashti sa kanya pong kalusugan, patuloy niyong bigyan ng maayos na pangangatawan. Gayon din ang amin pong
gaganapin na Vacation Bible School. Ngayon pong darating yung mga linggo, inyo pong bigyan ng katagumpayan ito. Ang amin pong Student Center, Panginoon, gayon din, O Diyos, inyo pong gabayan ang amin pong muling pagpasimula nito, ang mga tatao, Panginoon, ang mga magbabantay, at sa amin pong pagpasimula, O Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na mag-lead sa amin pong ministeryong ito. Gayon din po, O Diyos, dalangin namin ang kapatid po ni Jack Jubel, si Mark Joseph, inyo po siyang bigyan ng maayos na kalusugan ng pangangatawan ng kanyang kaisipan sa kanya pong mga pagtatrabaho sa ibayong dagat. Dalangin din namin, O Diyos, si Love sa kanya pong trabaho, inyo pong ipagkaloob ang katagumpayan sa kanyang mga gawain, gayon din ang kanyang tatay, Panginoon, inyo pong bigyan ng maayos na pangangatawan, ng kanya pong pangailangan for surgery sa kanyang tuhod, at ang kanya pong US citizenship application, Panginoon. Gayon din, O Diyos, ingatan niyo po ang kanyang father na nasa threat of war, Panginoon, sa lugar ng California. Dalangin namin, O Diyos, si Talin sa kanyang pag-aaral, gayon din si Mick, Panginoon, na nakaalis noong nagdaang Biyernes, Panginoon. We pray na inyo pong ingatan na amin pong kapatid na ito sa kanyang pagtatrabaho, bigyan ng maayos na kalusugan, pagpalain, Panginoon, sa kanyang gawain doon. Dalangin namin, O Diyos, si Jennifer Puno sa kanya pong kagalingan mula sa lupus, kay Norly, Panginoon, sa kanya pong polyp operation schedule. Dalangin din namin, Panginoon, si Brian sa kanya pong anxiety and depression. Inyo pong gabayan ang aming kapatid na ito sa kanyang pinagdaraanan. Dalangin namin, Panginoon, ang brother ni George sa kanya pong kalagayan na meron pong end stage of cancer. Kay Tess Mirabueno, Panginoon, na inyo pong pagalingin mula sa kanyang pagkakasakit. Dalangin namin ang inyong pagkilos sa kanya pong pangangatawan. Patuloy, O Diyos, na lumiit yung mass, Panginoon, na nakita sa kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, si Teacher Leonie sa kanyang trabaho bilang isang guro. Inyo pong ingatan siya, Panginoon, bigyan ng maayos na pangangatawan, ng kaisipan, upang patuloy niyang magawa ang kanya pong profession na ito, Panginoon. Dalangin din namin yung kanyang kapatid na inyong bigyan ng kalakasan, ng maayos na kalusugan. Ang friend po ni Nanay Vicky, si Olga, Panginoon, inyo pong pagalingin mula sa nakitang bukol sa kanyang brain. We also pray, Panginoon, kay Ate Tin sa kanyang patuloy na pagnanais na makilala ka, patuloy niyang pag-aaral ng inyong mga salita, ang patuloy, O Diyos, na pagpapala sa kanyang buong pamilya. Dalangin namin, O Diyos, sa umagang ito, ang amin pong iglesia, ang SM Val, na inyo pong tinawag sa dakong ito, inyo pong patuloy na pagpalain ang amin pong iglesia, ang amin pong misyon sa Pasig, ang aming iba't ibang mga gawain. Alam namin, O Diyos, na ang inyong pagkilos ay patuloy naming nararanasan, at ang dalangin namin, O Diyos, inyo pong samahan ng bawat isa sa amin sa pagtupad ng mahalagang mga tungkulin, at upang mapagtagumpayan namin, O Diyos, ang mga ministeryong inyong iniatang sa amin. Dalangin namin ang bawat isang mga manggagawa na kasama namin at inyong tinawag, ang Jack Eden, ang Jack Jobel, ang PPP Arnaldo, ang Pastor Arnold, Panginoon, inyo po silang pagpalain sa kanilang mga ministeryo. Gayon din, higit, Panginoon, ng PPP Arnaldo sa kanyang pagdako sa kanyang panibagong destino, Panginoon. Pagpalain niyo siya, inyong bigyan ng katalinuhan, ng kasanayan, at patuloy, Panginoon, ng guidance sa kanya pong gagawin roon. Inyo po siyang samahan, ang kanyang buong pamilya, at alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na gagabay sa kanila. Dalangin namin, aming Diyos, ang amin pong bayan, Panginoon, inyo pong pagpalain sa kabila ng mga dagok at mga problemang aming nararanasan, katulad ng mensahe na inyo pong inihatid sa amin. Naniniwala kami na mayroong pag-asa, mayroong bagong buhay, may bagong simula na dala ang inyong pagkabuhay. At sa aming nararanasang ito, naniniwala kami na inyo kaming sasamahan, iingatan, at itatawid sa mga karanasan ito ng aming buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang nangyayari pong labanan sa dako ng Iran, sa Israel at sa US, Panginoon. Inyo pong lingapin ang mga bansang ito. Inyo pong patuloy na kasangkapanin ng iba't ibang mga bansa
upang ang labanang ito ay matigil na at ang inyong pagkilos, O Diyos, ang daan sa kapayapaan, ang patuloy na tunguhin ng bawat bansa. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan, Ikaw ang siyang gumabay sa amin pong local government, sa amin pong barangay dito sa Santa Mesa, O Diyos. Ikaw ang siyang patuloy na mahayag sa dakong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Mayroon man po kaming mga dalangin, O Diyos, na hindi namin nasambit. Alam namin na sa inyong kabutihan at pagpapala, Ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng ito. Purihin ka, aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Inayayahan po sa dakong harapan ang mga sumapit sa kanilang birthdays, anniversaries at may mga special Thanksgiving po para po maipanalangin ng ating Pastor John Dave. Kung wala naman po, tinatawagan po ang ating kapatid na Miko at PPP Arnaldo para po sa samahan ng ating pastor sa pagdaraos ng banal na hapunan. Tayo po ay makakaupo na. Okay. Sa ating pagpapasimula, nais ko muli kayong sumandaling tumayo. Mga kapatid at mga magulang, kung ang sino man ang nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan. Dahil dito kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang bagong kabuhayang banal at sakdal na tumatalima sa mga utos ng Diyos at tumalakad sa kanyang mga banal na landas, ay magsidulog kayo ritong taglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo ang banal na sakramentong ito para sa inyong kaaliwan. Kaya nga't manikluhod kayo na may lubos na pagnanasang makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating manunubos sa tagapagligtas, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Makakaupo na po ang kapulungan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, lumalang ng lahat ng bagay at hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin at tinatangis ng aming puso ang di mabilang na mga pagkakasala at madlang kasamaan na sa tuwi-tuwi na ay aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita, laban sa dakila mong kadyusan na siyang nakapag-uudyok sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po'y lubos na pinagsisisihan namin at dinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin. Maawa ka sa amin at kami ay iyong kahabagan, o Amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapastanganan at ipagkaloob mo na sa harapin kami sa iyo makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at ikaluluwalhati ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Sabay-sabay po tayo. Diyos na mawain at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nakabukas sa mga puso ng lahat ng tao, at talastas mo ang lahat ng ninanasa namin, at walang lihim na sa iyo'y nalilihim. Pakalinisin mo nga ang aming mga puso ng kasin ng Espiritu Santo, upang maibig ka namin ng may kasapdalan, at may tampok sa paraang karapat-dapat ang banal mong pangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang na dahil sa pagpapalagay na kami ay may muntiman lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa paghahawak namin
sa di malirip at di nagmamali mong kahabagan. Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw nga rin ang talagang mahabagin ayon sa iyong kalikasang taglay. Kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kaniyang dugo, na mabuhay kami at lumago sa mga yaon. At kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kami sa Kanya at siya naman sa amin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di nagmamali mong pag-ibig at kahabagan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin, na siya doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili, na naminsang makapaghandog na ng kanyang buhay ay naging sakdal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, at nilalang ang banal na sakramentong ito, at sa pamamagitan ng kanyang banal na ebanghelyo ay pinagutos sa amin ng isang walang likat na pag-aalaala sa kanyang napakamahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Inululuhog nga po namin sa iyo, o amang mahabagin, na kami lingapin mo at sa amin ay ipahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak ayon sa banal na likha na iyong pinakaiibig na anak, sa pag-aalaala sa kanyang mga hirap at sakit at kamatayan, ay makinabang kami sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya noon ding gabing iyon, siya ay pinagkalo, ay hinawakan ng tinapay, at nang makapagpasalamat ay hinati at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin at kanin ninyo, ito ay ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Amen. Gayon din naman, nang matapos ang paghapon, ay hinawakan ng saro, at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na sinabi, uminom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo iinom sa pag-aalala sa akin. Amen. Kapatid, sabay-sabay natin tanggapin ang tinapay at ang alak na pagarawan ng kanyang katawan. Tunay nga, ukol at matuwid, na maging tungkulin namin na sa buong panahon at sa lahat ng dako ay handugan ka namin ng mga pagpapasalamat. O Panginoong amang banal na makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Kaya nga't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at ang lahat ng hukbong nasa langit, ay nagpupuri kami at inadakila ang maluwalhati mong pangalan, na sa laging pagpaparangal sa iyo ay nagsasabing tayo pong lahat, Banal, banal, banal. Panginoon Diyos ng mga hukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati ay mapasa iyo lamang nawa, o Panginoong kataas-taasan. Amen. Sa atin pong pagtanggap ng tinapay at ng alak ay ang atin pong mga tagapangasiwa ang siyang dadako po sa inyong kinaupuan.
Mga kapatid at mga magulang, sabay-sabay niyo pong tanggapin na tinapay na kalarawan ng kanyang katawan at ang alak na sumisimbolo po sa kanyang dugo. Sabay-sabay po nating bigkasin. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, binubuni ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa iyong dakilang kalwalatian, O Panginoon Diyos, Haring ng sangkalangitan, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, O Panginoon, Jesucristo ang bugtong na anak, O Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, tanggapin mo ang aming dalangin, ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Purihin ka aming Diyos sa inyong kabutihan, paggabay at pangunguna sa amin ngayong umaga ng aming pagsamba. At sa amin pong pagtatapos, inyo pong igawad sa bawat isa sa amin ng iyong mayamang bendisyon. Mga kapatid at mga magulang, patuloy nating tanggapin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipisan, pangunguna kaaliwan ng banal na Espiritu, ang siyang sumagana sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Happy Easter Sunday po sa ating lahat. Muli po, inayayahan ng lahat na magstay panandalian po para po sa ating mga Oikos meeting. At after po nun ay ang ating munting salo-salo sa celebration po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon.